Kamusta na nga po mga master at sa videong ito ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 228 sa manhwa series ng Solo Max Newbie. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Ipinakita nga sa atin etong dalawang babae na gumagawa ng interaksyon sa isa't isa. Nagpapasalamat nga etong si Maria sa pagtugon nitong si Teresa na sumama sa isasagawa nilang ekspedisyon sa ikadalawampung palapag ng Tore. Buhat ng literal na nangangamba nga siya sa laki ng maaaring malugi mula sa mga investor na naglagak ng malaking halaga ng salapi para sa kanilang misyong isasagawa. Bagya namang nahihiya etong si Teresa sapagkat malamang nga daw na dahil sa kanilang isinagawang aksyon sa ikalabing-siyam na palapag ng Tore ang siyang nagbunsod upang mas malagay etong guild nila Maria sa ganitong klase ng sitwasyon na lubos niyang hinihingi ng paumanhin at kapwa isa sa kanyang mga rason kung bakit siya naroroon upang tulungan etong babae niyang kaibigan. Pasimple namang napangiti etong si Maria sa klase ng aksyong isinasagawa nitong si Teresa at napapaisip kung nauunawaan nitong si Jinyook kung gaano siya pinahahalagahan nitong nasabing dalaga. Gayon din ang tunay nitong nadarama. Pagkatapos noon ay sinubukan nga niyang alamin kung gaano nakataas ang nilago ng angking abilidad mayroon etong si Teresa matapos ang mahaba-habang panahon. Inilapat nga niya ang kanyang palad sa balikat nito at pasimpleng inactivate ang isa sa kanyang espesyal na abilidad. Kasabay nga noon ay dagliyang idinala ang kanyang kamalayan sa kakaibang dimensyon at nakita ang malaking pagbabago sa konsentrasyon ng manang tinataglay nitong dalaga na posibleng higit ng araw sa mga nilalang na naninirahan sa gitnang palapag ng Tore. Napapaisip nga siya kung ano ang mga bagay na pinagdaanan nito kasama si Jinyook para maabot ang ganitong antas ng abilidad at tila ba nahihikayat na ring sumama sa binata upang mas lalo pang lumakas. Hanggang sa natigilan nga siya nung mapuna etong isang babae na naroroon at eto nga ay walang iba kundi si Nona na kapwa nga napatingin sa kanyang direksyon at bagyang naiinis sa walang paintulot niyang pagpunta sa domain na kanyang kinaroroonan. Mas minabuti nga nitong itapat ang dalawa niyang daliri sa mga mata ng kamalayan ni Maria na agad ding nadama ang sakit at napalahod nga sa lapag na agara namang ipinagtaka nitong si Teresa na wala ngang kaidi-idiya sa mga nangyayari. Nagsimula na nga ang kanilang isinasagawang pagpupulong na pinapangunahan nitong si Faiden na siyang nagbibigay ng mga impormasyong kinakailangan nilang malaman bago pa magsagawa ng misyon. Naging pamilyar nga dito kay Teresa ang pangalan nitong nasabing manlalaro na sinang-ayunan naman nitong si Maria sapagkat ito nga daw ang individual na kilala sa bansag na Faiden the Pacific Tracker na minsan ay naging bantog ang pangalan noong naganap ang nagdaang Sea Dragon Outbreak. Buhat ng mag-isa niyang tinukoy at pinaslang ang halos 300 sea dragon na nakatakas sa kanilang inilagay na harang na nakapalibot sa buong isla. Dahil nga sa nasabing insidente ay napukaw nitong si Faiden ang kanilang atensyon at agad niya itong nirecruit sa Olympus Guild na kapwa nagpapakita sa ngayon ng mabilis na progreso ng paglago ng kakayahan sa kanilang hanay. Nagsimula na nga si Faiden na ilahad ang mahalagang impormasyon tungkol sa ikadalawampung palapag ng Tore. Aniya ay nahahati nga daw ito sa 3 teritoryo. Ang una ay ang Grey Forest na pinamumugaran ng napakaraming naglalakihang insekto. Ang ikalawa ay ang Black Hill na tinitirhan naman ng mga tribo nitong orc. At ang pinakauli na siyang pinakamalaking faction kung saan matatagpuan ang boss nitong naturang palapag ay ang tinatawag namang domain ng Cult of Wraiths. Dagdag nga ni Faiden na may dalawang pangunahing adhikain sila para dito sa ikadalawampung palapag ng Tore. Ang una ay ang wasaki ng tuluyan ang Cult of Wraiths at ang anihin ang napakaraming mana stones mayroon ang naturang palapag sa abot ng kanilang makakaya. Binigyang din nga niya na magiging malaking tulong sa sangkatauhan ang mga mana stones na naroroon at ang kanilang misyon nga daw ay ilulunsad mula sa Grey Forest. Kasama nga daw siya sa magsasagawa ng pagdidispatcha sa mga halimaw sa lugar na ito habang ang iba naman nilang kasamahan ang sila namang magsasagawa ng ekspedisyon patungo sa Black Hill. Nangangamba nga siya kung mayroong manlalaro ang magboboluntaryo na magsagawa ng paglalakbay doon buhat ng ang mga orc na naninirahan sa Black Hill ay dihamak na mas malalakas at agresibo kumpara sa ibang lahi ng mga orc sa mas mababang palapag ng Tore. Samantalang habang nagpaplano nga sila ay masisilayan naman natin etong mga nasabing orc sa Black Hill na kumikilos na at nakikipaglaban kontra sa isang individual. Ito nga ay walang iba kundi ang Dark Emperor na napakadali lamang pinatalsik ang isa sa mga ito gamit ang isang suntok. Tuwang-tuwa nga etong matanda at ipinagmamayabang na muli na talagang bumalik ang kanyang 100%
ng orihinal niyang lakas na tinataglay. Habang eto namang sina Wuliang at Jinyuk ay kapapinupuri ang kahusayan niyang pinapamalas kahit hindi naman ito talaga kahanga-hanga. Pagkatapos ay muli niyang ipinakita sa atin ang mga sandali noong seryosong nawika nitong Dark Emperor na sasama nga daw siya sa binata sa kanyang pagtahak sa ika-20 palapag ng tore. Buhat ng muling mababagot lamang siya sa paghihintay sa muling pagbabalik nitong si Jinyuk na ayon pa nga sa binata na tila ba mas excited pa nga daw itong makipaglaban sa mga halimaw na naroroon kumpara sa kaniya. Pasimple naman siyang natanong nitong si Wuliang kung tama lamang daw ba na patuloy siyang manahimik at hindi gumawa ng anumang aksyon habang etong matanda ay patuloy lamang sa pagpulbos ng mga halimaw na naroroon. Sinagot naman siya nito ng oo at ninais na hayaan lamang muna etong Dark Emperor na magsaya sa kanyang isinasagawa. Nilapitan nga niya ang isa sa mga labi ng orc na naroroon at kaniyang napagtanto na isa ito sa mga tinatawag na scout ng Black Hill Tribe. At malamang nga daw ay nangangahulugan lamang ito na malapit na nilang marating ang pinakakuta ng mga nasabing halimaw. Doy muli nga siyang nakaisip ng isang panibagong ideya at nasambit sa kanyang guro na nais niyang makipagkompetensya sa kaniya para sa isang gawain. Pagkatapos noon ay atin ngang masisilayan etong bahagi ng Black Hill kung saan etong mga orc ay labis ngang nabigla nung mabilis na sumulpot mula sa isang partikular na direksyon etong kapwa sina Jinyuk at Dark Emperor na nag-uunahan sa pagdidispatcha ng mga halimaw. Malakas na idiniklara nga nitong matanda para sa kanyang disipulo na siya ang unang makakakuha ng torch o sulo na nasambit nga raw sa kaniya nitong binata, na seryoso nga ding sumagot na hindi siya magpapatalo sa kaniya at nilinaw na ang bagay na iyon nga daw ay nagtataglay ng kulay asul na apoy. Alam nga din nitong si Jinyuk na ang ika-20 palapag ng tore ay mayaman sa mga mana crystals, subalit hindi naman ito napakahalaga para sa kaniya. At para sa isang individual na hindi naghahangad ng ganong klase ng mga bagay ay mas makabubuting agaran na nga daw nilang idispatcha ang mga tumatayong leader sa bawat faction na naroroon. At upang itong araw ay mas mabilis na may sakatuparan ay kinakailangan nila ang item na itinatago ng mga orc na matatagpuan sa Black Hill Tribe. Samantalang sa base nitong Cult of Wraiths ay masisilayan natin itong isa sa mga alagad nitong tumatayong boss ng nasabing palapag na inilalahad na kasalukuyang may mga manlalaro ng tumapak sa loob nitong ika-20 palapag ng tore at sinisimulan ng galugarin ang Grey Forest at Black Hill. Isa nga itong kalansay na nagtatanong sa kanyang bossing kung ano nga bang aksyon na dapat nilang isagawa. Ang payag namang iyon ay hindi nagugustuhang marinig nitong kanilang leader na bagyang nauurat sa kakulitan ng kanyang subordinate. At ang pangalan nga nito ay Relici na siyang leader ng Cult of Wraiths at isa sa mga tinatawag na Seven Sins. Pilit namang binigyang diin itong kanyang alagad na kung hindi siya gagawa ng anumang aksyon ay posibleng magdulot ito ng problema sa kanilang mga higher ups at lubos nilang hindi magugustuhan. At katulad nga ng isinasaad nitong kanyang alagad ay agara namang ganoon din ang nangyari. Buhat ng dagli ang lumitaw ang isang tawag mula kay Relici at ito nga ay nagmula pa kay Gantafer. Agaran nga itong nagbigay ng sermon para sa kaniya at binigyang diin ang mga nangyayari sa palapag na kanyang pinamumunuan. Pilit pa nga sana itong magpapalusot na ang lahat ay kontrolado pa niya at kayang-kaya di umano ng kanyang mga alagad na puksain etong mga manlalarong naroroon. Subalit hindi naman ito nagustuhang marinig ni Gantafer at nagbanta pa nga sa kanya na daragdagan pa nga ang kanyang trabaho kung hindi siya kikilos, na talagang hindi nito lubos nagustuhan. Habang ang ekspresyon nitong si Relici ay tila ba nagugustuhan naman ng kanyang mga subordinate. Doy pasimple namang pinayuan siya nitong si Gantafer ng aksyong dapat niyang isagawa. Ipinakita nga niya ang larawan nitong saintess na si Teresa at nawika na kasalukuyang nasa Grey Forest nga daw ito at dapat niyang hulihin ng buhay at ibigay sa kaniya. Naguluhan naman itong si Relici sa nais na mangyari nitong si Gantafer at iniisip na pansariling interes lamang ang nais niyang mangyari. Kung kaya't nilinaw nga nitong demonyo na buhat sa kandidato nga daw ito na maging apostol ng Eden at kung kanila nga daw siyang mahuhuli ay maaari silang gumawa ng negosasyon sa mga nakakairitang arkanghel. Gayon din nangangako nga daw siyang kapag nagawa nitong si Relici ang kanyang trabaho ay hindi niya siya bibigyan ng anumang gawain at kautusan sa loob ng 100 taon, kasabay ng tuluyang pagtatapos ng kanyang tawag. Doon nagpakita nga ng pagkainis etong si Relici na talagang ipinagtaka nitong kanyang mga alagad na kalansay, lalo na nung tumayo ito sa kanyang trono na hindi niya nagagawa sa loob ng 20 taon. Malakas nga nitong idiniklara at nagbigay ng kautusan na tipunin na ang buong hukbo ng kanilang kulto
at sisimula na nilang isagawa ang paghuli sa Saintess na si Teresa na agara namang tinugon ng lahat ng kanyang mga alagad mga master.